we will have a first female Senate President soon. Ano ito? Sisibakin, ikokodita ng mga senador sa Lunes. Daw. Si Senator Soto at ang papalit sa kanya ay babae. Allah. Breaking news! Kudita! Sisibakin! Tatanggalin sa pwesto. Ikukodita na po mga kaibigan etong si One Ball Eat Bulaga. Nako, ang sabi po ni General Macanas, ayon po sa mga source, sa Lunes na daw mga kaibigan. Nako, Merise, Gaba, nakarma mga kaibigan. Alam mo, sa totoo lang matagal na dapat yan eh. Pero high time na eh. Panahon na para palitan na siya. Dahil ang dami na po niyang sablay. Simula po sa flood control projects or mga scandal, mga corruption scandal. At yan sa BRC o sa Blue Ribbon Committee na wala po silang ginawa. Puro lang po sila pasikat, puro lang pabida-bida, puro lang grandstanding. Wala pong nangyari sa mga hearing yan sa Blue Ribbon nung tinake over na po nila. Ito pong si Soto tsaka itong si Lacson. Ngayon, ayon po sa balita mga kaibigan, kaya ang tanong dyan, ang pinakatanong po dyan mga kaibigan, magkakaroon na ba tayo ng kauna-unahang babaeng Senate President? Yay! Alam mo, sa totoo lang wala po akong pakialam mga kaibigan kung maging babae man yan or lalaki po. Basta ang gusto ko lang talaga, mapalitan na po as soon as possible. Dahil lumalala eh. Sabi ko nga sa inyo, mula nung scandal ng flood control, walang nangyari. At ito pa, impeachment ni VP Sara. Yung sa China pala, yung sa China, sabi niya, persona non grata. Tapos ito namang sa impeachment, hindi niya matanggap-tanggap ang desisyon or unanimous decision with finality ang Supreme Court. Samantalang mga kaibigan, isa po siyang SP na dapat po suportahan niya ang desisyon ng kataas-taasang hukom sa Pilipinas. Pero anong ginawa niya? Kinontra pa niya mga kaibigan at sinabihan pa na niyang mga masasamang mga salita, mga negative. Dahil po sa sobrang galit niya, gusto na daw niya magtsatsa. Pero inyo, kaya po mga kaibigan, wala na po talaga siyang pwesto diyan sa pagiging SP. Kailangan na po talaga niyang bumaba. Kaya po mga kaibigan, siguro hindi na matiis ng mga iba pang mga kasamahan nila dyan sa Senado dahil grabe na talagang ginagawa niya eh. Na hindi nga siya abogado. So ito po ang problema dyan. Dahil pag nagkaroon po ng another shifting, syempre pag nabawasan po ang majority, lilipat po sa minority. Ang mangyayari guys, magkakaroon na naman po ng another shifting. Yung minority, magiging majority na naman. Yes! Majority na po sila. Ang majority magiging minority. Ayan na. Either way yan eh. So, for the net, pag ang minority magiging majority na sila, ano mangyari? Siyempre, simple. Simple lang yan. Sila na po ang hawak sa mga committee. Yung minority, yung majority dati na humawak ng mga committee, sila naman ngayon ang tatanggalan ng pwesto. Nakarma kayo, no? Ayan. Siyempre, ang rules kasi sa House, ang majority lang po ang may karapatan na humawak ng mga committee dyan. Pag minority ka, dyan ka lang, tambay ka lang, waiting ka lang dyan. Hindi ka pwedeng sumali. Pwede kang sumali, katulad yung mga Blue Ribbon Committee, o kaya kukunin ka bilang chairman, or siguro yung parang salimpusa ka lang, parang ganun yan eh. Pero mga kaibigan, ang habol ko dito guys, mawawala na po ng committee itong mga dating majority. Sila na naman po ang saling pusa. Iyan na. Buti nga sa inyo. Di ba? Sabi ko sa inyo guys, ang karma andyan lang yan. Ang gaba di magsaba.
So darating talaga ang panahon na magkakaroon po talaga ng matinding shifting po. Dahil hindi naman talaga tama ang ginagawa nila kung tutuusin eh. Di ba? Ang dami na pong sablay eh. Ito pa, biruin nyo guys, tinanggal nila si Amy Marcos bilang foreign relation sa committee. Kasi nga minority. Alam mo kung sino ang pinalit nila mga kaibigan? Ang pinalit po nila ay si Erwin Tulfo, na hanggang ngayon questionable po ang kanyang pagiging Philippine citizenship. Hindi naman talaga napatunayan kung talagang Pilipino ba siya. Ha? Kung Amerikano ba siya. Biruin mo siyang hahawak sa foreign relation natin na hindi man lang niya napatunayan na siya isang Pilipino. Kaya po lalong maraming nag-question at maraming nagalit. Bakit po siya ang ipinalit dyan? Wala siyang karapatan dyan dahil hindi nga napatunayan kung talaga bang na-solve na yung issue niya sa kanyang Philippine citizenship. O ngayon, tingnan nyo ang nangyari. O, nakarma kayo. Tignan na lang natin mga kaibigan kasi ang sabi po sa mga source, sa Lunes na daw ang kudita. Nako. Pero alam nyo meron akong nabalitaan mga kaibigan kasi usually po ang kudita guys, hindi na nangyayari ng Lunes yan. Oo, ayon lang po sa balita, ayon lang po sa source kasi palagi po itong nangyayari. Ang kudita mga kaibigan, palaging nangyayari yan Sunday. Oo, hindi yan ginagawa ng weekdays. Ginagawa yan ng weekend. Malay mo, baka bukas. Baka bukas po mga kaibigan, may palitan na. Baka paggising ni Wambol, ni Itbulaga sa Lunes, sabi niya, baka paggising niya sa isang umaga mga kaibigan, ay wala na po siya sa pwesto guys. Tanggal na po etong si Itbulaga, Wambol, sa pagiging SP. Ayan na. Ito na yung pinakahihintay natin mga kaibigan. Magaganap na po ang pagpapalit ng panibagong Senate President. Ito kaya isang babae? Nako. Napaka-exciting po ito mga kaibigan. Alam mo, sa totoo lang pwede naman din si Pia Cayetano. Oo, pwede naman. Abogado kasi yan. Magaling din si Pia. Kung sa totoo lang, si Pia po, gusto din niya maging SP. Kaso lang, di ba, parang nagdadalawang isip siya noon. Kasi nga parang may conflict Tapos ito naman si Cayetano, ganun din. Ayaw niya. Kasi dapat siya naman talagang SP dyan, si Cayetano, hindi si Wambol Kaso lang, umayaw kasi si Cayetano. Pero tingnan na lang natin guys sa Lunes. Or sa bukas, no? Hindi na alam kung ano po talagang mangyayari, kung talagang totoo ba itong sinasabi nilang kudita. Kasi kung ako tatanungin nyo mga kaibigan, dapat talagang gawin na nila yan. Huwag na nila itong patagalin dahil malala na po itong si Itbulaga guys. Magandang balita ito. Ayan po mga kaibigan, umpisahan kagad natin guys. Hindi naman masyadong mahaba yung mga topic natin ngayon, maiksi lang po. Kaya easy lang po tayo. Dahil weekend naman ngayon, relax lang po tayo guys Wala po tayong pressure ngayon. Kasi weekend naman Total, maganda naman yung balita natin. Di relax lang tayo. Petiks. Kasi masaya po si Foodinet. Foodinet, bakit ang saya-saya mo? Kasi mag-goodbye na po, Mag-goodbye na po mga kaibigan. Mamaalam na po si Wambol. Wambol, goodbye. Itbulaga, sabi nga ni napanood ko si Dr. Lorraine Badoy. Gustong-gusto ko yung sinabi ni Dr. Lorraine Badoy. You're a buffoon. Sinabihan niyo si Soto mga kaibigan, you're a buffoon. Alam niyo ba ibig sabihin buffoon? Komedyante ka, isa kang payaso, isa kang clown. Wala kang karapatan na pagsabihan ang Chinese Embassy ng ganoong mga salita dahil isa kang mambabatas. Kasi mga kaibigan, the moment po na manumpa sila guys, manumpa sila bilang senador, bilang congressman, public service kasi yan Automatic public service kasi yung ginagawa nila.
meron kang obligasyon sa taong bayan na magsilbi at hindi ka pwedeng magsabi or magbigay ng mga statement, lalo na po pag ikaw ay nakakasakit, kasi nga ang tinatamaan dito global, hindi po ito sa Pilipinas lang. Kailangan mo mag-isip palagi na hindi po ito para sa'yo, para po ito sa buong sambayanang Pilipino, sa Pilipinas man or sa buong mundo. Kaya ewan ko po mga kaibigan kung paano po siya naging senador. Ano pong naisip niya guys kung bakit niya nasabi yun. Kaya tingnan mo tuloy, ngayon mag-goodbye ka na. Goodbye! So ito po mamaya po ba guys, mamaya po promise po babasahin po natin yung mga comment ninyo. Mag-comment lang po kayo dyan. At syempre magtanong din kayo mamaya sa bandang dulo na po para tuloy-tuloy po tayo So ito po, basahin lang po natin guys itong magandang statement ni Miss Malutikia. Ito po ang kanyang sinabi, no? Magkakaroon na ba tayo ng kauna-unahang babaeng Senate President? Naku, magandang tanong po ito guys. Magandang tanong po ito mga kaibigan dahil sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo guys, kahit naman babae or lalaki, basta ang importante po sa akin ay si Baki na po. Si Baki na po, si Tuta. Si Tutang Itbulaga. Tanggalin siya sa pwesto. Wala na siyang silbi. Masyado na siyang maraming sablay. Masyado na siyang maraming ginawang hindi maganda para sa image ng Senado or image ng Pilipinas. Dahil kung ikaw ay isang mambabatas, kailangan palagi mong i-exercise ang pagiging diplomatic or diplomasya. Di ba? Hindi ka pwedeng magpabida-bida dyan. Pilipinas, sa taong bayan, pag sila ay nahalal at sila ay naging senador or Congress, ang panumpa nila dyan, magsilbi sa taong bayan. Hindi po gumawa ng pabida-bida. Di ba? Trabaho nila magsilbi sa bayan. Tapos ngayon, inaaway mo ang Chinese Embassy? Kaya kailangan talagang palitan na itong si Wambol po mga kaibigan. So kayo nang bahala guys, kayo nang bahala kung anong gusto nyo. Gusto nyo ba babae o gusto nyo lalaki, no? Mag-ano lang kayo dyan, manghula kayo. Pero ako syempre gusto ko lalaki, no? Sana si Cayetano. Okay din naman si Pia Cayetano. Wala namang problema po. Kasi pareho namang magaling yan Pero syempre mga kaibigan, mas maganda talaga kung si Cayetano, si Peter Cayetano. So ito pa, meron pa akong isisingit sa inyo guys. Galit na galit or malungkot ngayon. Malungkot ngayon si Wambol mga kaibigan. Pudinat, bakit malungkot si Wambol? Dahil sinisi po ni Wambol mga kaibigan, ito po, kung sino po ang may kasalanan or sinong nag-post nung siya ay kasi may nag-post na siya daw ay magiging president pag si BP Sara ay ma-impeach mga kaibigan. Kaso lang nagbigay na po ng final decision ang Supreme Court na binasura na pong tuluyan ang impeachment ni BP Sara. Kaya nalungkot po bigla itong si Wambol mga kaibigan. Talagang sobrang lungkot. Alam naman natin si Wambol, iyakin yan di ba? Iyakin yan si Wambol. Biruin nyo, nung nagbigay ng finality ang Supreme Court, nagalit. Sa sobrang galit niya mga kaibigan, gusto na niya magtsatsa. Kaya po, siguro guys, itong mga colleagues niya diyan sa Senate, sabi siguro ng mga ano niya diyan, syempre mga kasamahan niya, sobra na to. Puno na ang salop. Kailangan ng kalusin. Kasi grabe na ang kanyang ginawa mga kaibigan hindi nakatanggap-tanggap Kahit nga tayo, di ba, mga ordinaryong Pilipino lang po tayo mga kaibigan, wala naman tayo sa Senate, wala din tayo sa Congress, hindi naman tayo mga abogado.
Hindi rin tayo mga professor o kaya mga political analyst na talaga matitindi, no? Vlogger lang tayo, pero naintindihan natin. Ginagamitan lang po natin ng common sense na talagang itong si Wambol po, mga kaibigan, ay kailangan na talaga siyang palitan. Ha? Manahimik ka na, Wambol, dahil ito na ang final o ito na yung the end is near. Siyempre mga kaibigan, tingnan natin, no? Sa Lunes po o kaya bukas, kung magiging lalaki ba or babae. So anyway, para lang po makumpleto po yung context natin, guys, basahin na po natin itong sinabi ni Miss Malutikia. Ito po ang kanyang pahayag, no? Habang umiinit ang usap-usapang tungkol sa posibleng pagbubuo ng bagong majority bloc sa Senado, isang simpleng ngunit mabigat na tanong ang binato ng political analyst na si Professor Malutikia. Will we have a first female Senate President? Ang tanong na ito ay dumating sa gitna ng mga espekulasyon hinggil sa di umanong lumalalang pagkadismaya ng ilang senador sa kasalukuyang liderato at sa mga posibilidad na realignment ng puwersa sa mataas na kapulungan. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Senado, ang tanong ni Tikia ay nagbukas ng bagong anggulo sa diskusyon. Hindi lamang kung sino ang may hawak ng numero, kundi kung ano ang uri ng pamumuno ang maaring umusbong kung magbabago ang balanse ng kapangyarihan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang babaeng Senate President. Kaya't ang tanong ay hindi lang usaping politikal, kundi usaping historical at simboliko. Ipinapahiwatig nito ang posibilidad ng bagong direksyon ng pamumuno, lalo na sa panahong kritikal ang papel ng Senado sa mga isyong pambansa. So yan po ang pinakatanong, mga kaibigan. Magkakaroon na ba tayo ng isang babaeng SP? Kasi kung akong tatanungin nyo, guys, okay lang sa akin. Di ba? Wala namang problema sa akin kung babae yan. Kasi po, kung ang papalit nila dyan, si Senator Pia Cayetano, ay di mas maganda, at least abogado. Kasi ang target naman talaga dyan, di ba? Ang pinaka-target po dyan, guys, at least man lang, no? Ito ha, at least, sabi ko at least ha. At least man lang, mga kaibigan, abogado po ang ipalit nila. Huwag sila maglagay dyan ng mga komedyante. Kasi hindi naman talaga nila alam eh. Diba? Although, nag-aral din sila. Meron din silang pinag-aralan. Pero iba kasi pag abogado, mga kaibigan. At least, pagdating po sa mga technicalities, sa mga batas, hindi na po siya magtatanong. Hindi na po siya pupunta doon sa gilid. Or hindi na po siya titingin sa kanyang cellphone para i-google niya or tatanungin niya si ChatGPT kung anong ibig sabihin nito. Kasi ang abogado, guys, completos ricados na yan eh. Pinag-aralan nila yan. Kaya nga ang pagiging abogas siya, di ba? Aabutin ka ng 10 years dyan bago ka tuluyan maging abogado, di ba? Kasi po, pinag-aralan nila lahat yan, word per word, no? Verbatim yan. Hindi ka pwedeng magkamali dyan. Lalo na sa batas, mga kaibigan. Kaya, ang perfect talaga na maging SP po, sana, abogado. Para wala na tayong problema. Kasi pag inilalagay nyo dyan, hindi abogado, nako, yan na naman tayo. Siyempre, kakamot na naman po tayo sa ulo na yan, mga kaibigan. Mangangamote na naman po tayo. Di ba? Sana po tama yung analysis natin. Kasi kung ako lang talagang tatanungin nyo, mga kaibigan, bakit pa po tayo maghahanap ng bato para ipupukpok sa mga ulo natin? Eh kung meron naman talagang dapat maging SP, wag na po tayong kumuha ng isang komedyante. Dahil delikado po, mga kaibigan. Tingnan nyo, oh, muntik po tayo mapahamak sa China. Buti na lang, medyo humupa na po ang World War. Dahil hindi naman nila tinuloy ang persona non grata. Di ba? Kunwari lang kayo persona non grata, yung pala takot din pala kayo eh. Buti na lang. Di ba? Kasi po, mga kaibigan, bago kasi magbigay ng statement, lalo na po sa ating mga political
mga geopolitical issues, huwag po kayo basta-basta magbigay ng inyong mga salita na hindi nyo muna iniisip. Lalo na ikaw, Wambol. Di ba? Kumonsulta ka muna sa mga expert. Magtanong ka muna sa mga abogado para hindi tayo kuryente.